So, good morning po sa lahat. Mapagpalang araw po sa lahat po sa inyo nanonood ng video na to. Ako nga pala si Mr. Yolso, misteryoso sa Tagalog. Huwag nyo lang po iislangin dahil mapangit pakinggan. So, I'm on my way to church. So, before I start, just want to say thank you for watching this video. I wish it will be a blessing for all of you. Okay, ang pag-uusapan po natin ngayon habang ako ay nagbabiyahe exchanging my fear into faith. Exchanging my fear into faith is parang isang bagay na meron tayong lahat sa mundo. Takot tayo sa trabaho, baka ma-fire out tayo, matanggal tayo sa production. Takot tayo sa health, na baka hindi na tayo tumagal, hindi tayo gumaling. Okay, takot tayo sa mga anak natin or sa family natin na baka ano mga nangyari sa kanila, diba? Usually, yun ang most na kinakatakutan natin ng mga bilang isang Kristiyano. So, why exchanging my fear into faith is something na napakalalim kung iisipin. Napakalawak. Pero para sa akin po kasi hindi na po kailangang isipin pa kasi sabi ng Exodus 14:14, I the Lord will fight for you. All you need to do is hold your peace. Napakasarap isipin po kasi pag minsan iniisip natin yung problema sa pamilya, iniisip natin yung problema financially, iniisip natin yung trabaho natin, kung mapopromote pa tayo, kung tatagal pa tayo. Nakakalimutan natin minsan, ibigay na lang natin sa Panginoon, di ba? Because God has all the answer. God has all the way para sa magandang buhay, payapa. Ako honestly, itong pagbablog kong ito, matagal niya na sinasabi to sa akin, kaso ang dami kong rason. Tulad ng anong gagamitin ko, camera, o ano ba mga materials na kailangan kong gamitin, ano ba sasabihin ko, ano ba ipipreach ko, ano bang masishare kong blessings sa inyo mga viewers, diba? Pero sabi ko, sige Lord, if you want me to do this kind of ministry, I will follow you. Gagawin ko lahat na meron akong magamit para lang sa'yo. Hindi man katagalan, na-search ko yung isang application na eto nga, may mic ako, yung front camera ko ay napakalinaw para marinig nyo yung blessing at makita nyo paano baguhin ng Panginoon buhay ko. Ang dami ko kinakatakutan nun, lalo na pag-a-apply ko abroad. 2 beses ako na fail, but I give it to the Lord because I know God's way is better than my way. Binigay ko sa Kanya. Ayoko na matakot, ayoko na isipin, kasi alam nyo, tayo mga Pilipino, tayo mga tao, pag may problema, hanap ka agad tayo ng paraan para masusolusyonan lalo na yung mga bagay na walang resolution. Ang hirap, promise, nandun ka sa point na isip ka ng isip, anong gagawin mo, nawawala yung tulog mo, nagkakaroon ka ng anxiety, depression, nawawala yung faith natin sa Panginoon na siya lang talaga ang makakapag-resolba. He will guide you, He will protect you, lalo na pag binigay mo yung buhay mo sa Kanya at pinagkakatiwalaan mo siya. I promise you, once you give your fear to the Lord and exchange it to faith, everything will change. Just like na lang this story about the 3 Hebrew children, Shadrach, Meshach, and Abednego, laban sa Haring Nebuchadnezzar. Biruin nyo, hari ng kalaban nila. Sabi ni Nebuchadnezzar, lumuhod kayo sa aking rebulto. Pero hindi sila napaluhod ng haring yun kasi hindi siya ang Panginoon.
sabi ng hari, tatapon sila sa fiery furnace. Wala silang takot. They only have faith to the Lord. Sinunod pa rin nila ang Panginoon na hindi sila lumuhod sa ribulto ni Nebuchadnezzar. Pero inyo yun, itatapon ka ng hari sa apoy kapalit ng yung pagluhod lang. Siguro sa mga ibang tao, pag nagkaroon ng ganyan na circumstances sa buhay, dali-dali, di ba? Papatawarin naman ako ng Panginoon. Sige, gawin ko na to para wala nang problema. Hindi po ganun yun. Minsan bibigyan ka ng test ng Panginoon kung worth it ba ang blessings na ibibigay niya sa'yo, kung worth it ba yung biyaya, yung worth it ba, magka-resolve ba yung bibigay niya sa'yo, di ba? Kaya tama ang ginawa ng the three children na hindi sila lumuhod sa ribulto at wala silang katakot-takot, hininarap nila ang apoy. Biruin nyo yung tinapon sila sa apoy. Yung nagtapon sa kanila namatay, 2 sundalo namatay, pero sila hindi man sila nasunog. Ang nasunog lang yung nakatali sa kanilang mga kamay. Imagine that. They don't have fear, they only have faith to the Lord. Yung may sumilip nga sa bintana para tignan sila kung patay na sila o napano na sila, sabi niya, I don't see 3 person, I see 4 person, and yung isa daw doon may kamukha ng anak ng Panginoon, may kamukha ng Panginoon Diyos amang nasa langit. Imagine niyo yan. Always remember, if problems, tribulation came into your life, sometimes always think that is only a test for you. Isang test lang yan sa iyo ng Panginoon kung gaano mo siya kinapagkakatiwalaan, kung gaano mo siya minamahal. Kasi tayo, in our own mindset, mahirap, di ba? Nakakawalang gana, nakaka-depress. Pero pag binigay mo sa Panginoon, may iisip mo na lang, test mo ng Panginoon para sa akin kung gaano ko siya pagkakatiwalaan. Test mo ng Panginoon sa akin kung gaano ko siya mamahalin. Sabi nga ng Psalms 23:4, even though I walk to the valley of shadow of death, I will fear no evil, because thou art with me, thy rod, thy staff, they comfort me. Ano pa bang kakatakutan mo kung alam mo kasama mo ang Panginoon, nasa kanyang yung pagtitiwala, at alam mo siya yung tagapagligtas sa langit, diba? Minsan talaga hindi mo na lang alam paano mo sabihin kung anong circumstances mo sa buhay ngayon, anong standard mo sa buhay mo ngayon. Masasabi mo na lang minsan, hindi ka mahal ng Panginoon, hindi ka mahal ng Panginoon kasi ganito situation mo, ganito nangyayari sa buhay mo. Pero out of nowhere, nakakalimutan mo na siya. Nakalimutan mo is just testing you. Kung deserve mo ba yung promotion, kung deserve mo ba yung healing, di ba? Kung deserve mo ba yung buhay na masarap, buhay na walang hanggan. Even though namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Ako, takot ako nun mag soul winning. Takot ako kasi makasalanan akong tao eh. Pero yung ginawa ko, I pray to the Lord, I talk to the Lord, I read the Bible, so I may know the Word of God na pwede ko hanggang ngayon na sinishare ko sa inyo. People sometimes you just need to give it to the Lord. Hindi mo na kailangan mag-isip pa, gumawa ng sarili mong paraan. Alam mo yan, yung
hindi ka nakakatulog, kakaresolba ng mga problema mo, pwede mo na lang bigay sa Panginoon. Kasi tandaan mo, hindi naman niya ibibigay niya sa'yo kung hindi mo mariresolba, di ba? Ang problema kasi, kakaresolba mo, nakalimutan mo na siya. Pwede mo ibigay sa kanya habang nire-resolve mo yung problema. At sasabihin ko sa'yo, magkakaroon ako kapayapaan sa buhay. Makakalimutan mo na yung word of fear. All you need is faith. All you have is faith. Trust me on this, nangyari na sa buhay ko yan ilang beses na. Pero I give it all to the Lord. I give it all to the Father. Sabi nga niyo dun John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Have everlasting life. Siguro naman okay na yung explanation yung everlasting life pag naniwala ka sa Panginoon, no? Nasa sa'yo na lang yan, kaibigan, kung paano ma-share, paano mo basahin yung Biblia, paano ka manalangin sa Panginoon. Actually, may mga verses of the Bible nga ako na mga tinago para in case of ang lalambot ako, nandiyan yung trouble, may babasahin ako, may i-share ako sa sarili ko, kumbaga. Ito nga yun, sandali, nandito kasi yun mga sample ko. Isaiah 54:17, no weapon formed against me shall prosper. Deuteronomy 28:13, I am the head and not the tail. Psalms 18:2, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer. Psalms 27:8, some trust in chariots, some trust in horses, but we will remember the name of the Lord our God. Romans 8:37, we are more than conquerors through Him that loveth us. Tell yourself, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Job 13:15, though He slay me, yet would I trust in Him. Tapos yung pinaka-favorite ko sa lahat, yung Psalms 27:1, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? Yan yung mga verses na gusto kong binabasa, gusto kong to spend time with reading, kasi mawawala lahat ng pinoproblema mo, mawawala lahat ng iniisip mo at sasabihin mo, Panginoon, ikaw na po bahala, ikaw na po ang gumawa, kasi alam ko mas tama ang paraan mo kaysa sa paraan ko. Believe me or not, mga kapatid, God will make a way from you. God will solve all your problems, and you don't need to worry anymore. Kung gusto nyo balikan yung mga verse, playback nyo na lang. Actually, maririnig nyo naman mga yan at mababasa nyo rin sa Biblia. So, before I end this, mga kaibigan, mga viewers ko dyan, maybe it's time. Minsan spend time to the Lord. Ito nga, napakasarap pakinggan The more you spend time in prayer, the more you spend time to the Lord, the more God will spend time to your greater blessing. Patunayan ko yun ilang beses na. Hindi man ako marunong sa mga production na yan. Pinagpipray ko lang sa Panginoon. Ngayon, regular na ako.
Ngayon, papetiks-petiks na ako. Bakit? I gave it all to the Lord. Minsan kasi yung testing, it's time for learning, di ba? Minsan yung anxiety, minsan yung problema, you will have a lesson on it. Kaya ang masasabi ko lang before I end this video, trust God, have faith to the Lord. Mawawala ang takot mo, maniwala kayo sa akin. I'd rather have faith than my fear. Because God is with me. God is always with me. Kung na-bless ka sa video na to, paki-thumbs up na lang yan. I-share mo sa mga kaibigan mo. Share it with your friend or family. Subscribe ka na rin kasi every week nagkakaroon ako ng videos. Ipopost ko yan. Para check mo na rin yung notification bell para ma-notify ka. Okay? Before I let you go, may you have a blessed week and may God bless you always. This is Misterioso. God bless and have a great family.